the spectrum to become the best that they can, and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Mag-aisa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it tatted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Liliano here from the Converge Fiber Extras, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number
#1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Batas. Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo? Kasama niyo na po ngayong gabi si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Sa mga magkakapatid na hanggang ngayon ay hindi pa magkasundo-sundo, minsan talaga sabi nila kapag maraming nakikisawsaw, ang tubig ay lumalabo. O parang ganyan yan sa mga magkakapatid, di ba? Imbis na ang mga magkakapatid ay maging maayos, kung sila po ay mag-uusap-usap regarding sa naiwang mga property ng kanilang mga magulang, hindi po sila nagkakasundo-sundo. Alam nyo, kaya isa sa mga paboritong topic ni Attorney Cam itong mga paghahati-hati ng mana, dahil sa totoo lamang po, no, maraming mga magkakapatid po ang hindi na po nagpapansinan, hindi na magkakasundo, mga nag-aaway-away, dahil lamang po sa mga naiwan na mga ari-arian ng kanilang magulang, na kung susuriing mabuti, kung sila po ay nagkakasundo o kaya naman po ay nag-uusap ng matino, ay pwedeng-pwede po, no, na maayos yung mga naiwang property at mapakinabangan nyo pa. Alam nyo po kasi, no, gusto ng ating batas na kayong magkakapatid ay magkaunawaan at magkasundo kung ano ba ang gusto nyong gawin sa property ng inyong mga magulang, yung mga naiwan po, no? Kasi kung hindi po kayo magkakasundo, merong isa dyan na sabihin na nating matigas at talagang hindi naman siya pasaway. So gusto niya lang kaiba doon sa salungat ng kanyang mga kapatid, hindi po kayo magkakaroon ng extrajudicial settlement, no? Ang mangyayari, dudulog po kayo sa korte para ayusin yung mga ari-arian na naiwan. Imagine the hassle, no? Sa mga abogado, okay po yan. Okay po yan sa dumadulog kayo sa amin. Syempre, trabaho yan. May yan, extra income din yan. Pero ako, no, personally, ang gusto ko ay kayong mga magkakapatid mismo ay makapag-settle ng maayos, nang kayo-kayo na lang, na hindi na kayo kailangan na dumulog sa abogado at saka dumulog sa korte. Sa extrajudicial settlement of estate naman, o kaya judicial settlement of estate, o kaya pag kayo po ay nagkasundo ng partition, pwede pa rin kayo dumulog sa abogado. Pero kung hindi naakit ng korte, hindi ganun kalaki ang babayaran ninyo, no? Kasi po, kapag halimbawa mag-engage kayo ng mga lawyer, pag kayo po magpa-file ng case, medyo may babayaran po talaga kayo kasi may acceptance fee yan, no? At kapag property ang pinag-uusapan, usually po talaga, no, hindi po ito naasikaso ng ating mga kagalang-galang na mga PAO, no? Kasi syempre mas maraming mga inaasikaso at tinutulungan yung ating mga PAO lawyers, especially kapag criminal law, no, na wala pong kakayanan na maipagtanggol ang kanilang sarili. Pag ganito po kasi may property kayo, may pambayad kayo, no, unless otherwise ipakita ninyo na kayo po ay indigent, no. So pag mga lupa-lupa po kasi ari-arian, hindi siya priority, no, dahil mas marami pong tinutulungan ng ating mga kapatirang nasa PAO Public Attorney's Office na may kinalaman po
sa kasong kriminal, no? Kasi kadalasan po sa mga nahuhuli, alam naman po natin na itong mga kababayan natin na kapit sa patalim o kaya nakakagawa ng mga krimen, karamihan po wala po talagang pambayad ng abogado. So sila po ay lumalapit sa ating PAO, no? So ganun po, no, kapag mas maigi po ako, personal na opinion, kayong mga magkakapatid, magkasundo, magkaayos para maayos ang inyong property, di ba? So ang tanong po, no, ang tanong natin ngayong gabi, ano nga bang pinakasimpleng paraan kapag gusto nyong hati-hatiin ang mana? Alam nyo po, sa mga kababayan natin na merong mga lupa, no, sa probinsya, hektarya, ganyan mga labanan dyan sa mga probinsya, medyo malaki yung mga hatian ng lupa dyan, parang tipak-tipak, no? Tapos sabi ko nga sa inyo, hektarya, no? Kapag namatay po yung mga magulang, especially yung mga naswertihan, nabigyan po ng lupa, award ng gobyerno, no? Halimbawa, yung CARP, no? O kaya naman po, no, nagkaroon sila ng CLOA, and then o kaya naman po, no, through emancipation patent, medyo may kalakihan ng kanilang mga agricultural land, and eventually po, no, namatay ang magulang. Papaano hati-hatiin ang lupa na naiwan ng ating mga magulang? Yung iba binibenta, no? Pero tignan po ninyo kasi may mga ibang mga like for example the CLOA, yung Certificate of Land Ownership Award, hindi po yan pwedeng basta-basta maibenta. Pag na-award po sa inyo yan, meron pong ilang taon na dapat nasa hawak nyo yan bago nyo po ibenta sa iba, no? So, yun po ang nangyayari doon. Ang mga magkakapatid kasi, kung hindi kayo magkakasundo-suno na ipagparte-parte ang inyong mana, bentahan ang magiging parang alternative solution para lahat kayo ay makinabang. Okay, pag pinag-uusapan po natin yung partition, naalala ko talaga yung isang episode na kung saan mga magkakapatid, mahaba yung kanilang lupa, parang 10 yata sila nagbingo yata sila para malaman kung sino yung panalo at siya yung unang mamimili, or rather parang nagbunutan pala, sorry, not bingo, nagbunutan sila, and then doon sa bunutan nila may nakalagay doon kung anong parte, no, nung paghahatian nila, may A, B, C, D, E, F, G. So, ganon yung kanilang pagsisettle, no, ng partition ng kanilang mga magkakapatid. Ano ba to? Yan. So, ang partition generally po, ito po yung tinatawag natin na hiwalayan, no? Division, hatian, di ba? Kunyari, meron kayong lupa, 4 kayong magkakapatid, hinati ninyo, tagwa 1/4 kayo. So, hiwalay-hiwalay o partition tayo. And then, i-allocate, no, kung kanino yung quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4, no? O kaya yung tinatawag natin na upper right, upper left, lower right, mga ganyan, no? So, kapag nagkasundo kayo kung saan yung bahagi gusto yung parte ninyo, as long as pumayag yung inyong mga kapatid, di mas better, no? So, mag-execute kayo ng partition, no? Ito po yung gagawin, no, para matapos matapos na yung parang pagiging co-heirs ninyo sa isa't isa. Kasi kung halimbawang itatransfer niyo yung property sa pangalan ninyo, so 4 pa rin kayong co-owners. Tama, 'di ba? So, malalagay sa title, 4 pa rin kayong magkakapatid na owner nung naiwan na property na isang tipak ng okay, isang hektaryang lupa na naiwan sa inyo or hektarya. Ngayon, kapag partition kasi, ang kagandahan sa partition, hinati nyo na, tapos inallocate nyo na sa inyong sarili ang parte na gusto ninyo. So, ibig sabihin, hindi na kayo mga co-owners, no? Pwede na kayong magpa-title on your own ng kanya-kanyang parte. O, di ba? Yan ang pinaka-perfect na hatian ng mga magkakapatid kapag sila po ay nagmamana ng property. Ang problema, ito ay maganda po, no?
kapag nasa probinsya o kaya medyo ang lupa ay malaki. Sabihin na natin 1,000 square meters. So kung apat kayo, tagto 250 square meters. Okay. Pero what if ang naiwan sa inyo ay house and lot na sabihin natin 50 square meters, no? Kung hati-hatiin niyo yung divide by 4, edi pag taga-ano kayo nun? Taga 10.250 square meters, no? Tama ba ako? Kala mo, galing sa parang ganon. So, medyo mahirap, no? Hindi nyo mapapakinabangan. Tapos, paano yun? Hahatiin ninyo sa palapag, sa first floor, sa'yo, second floor, third floor, no? So, usually, kapag may ganyan na naiiwan na house and lot, ang pinaka perfect na mangyari dyan ay ibenta, no, ng mga magkakapatid. Tapos, i-divide nila yung pinagbentahan into 4. So, mag-execute sila ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. So, binenta na nila. So, ganun po ang mangyayari dyan. So, tingnan nyo, iba-ibang mga sirkumstansya, binibigyan namin kayo ng idea, no, kung ano ba ang magandang mangyari kung sakaling gustong pakinabangan ng mga magkakapatid yung mga naiwang property. Depende kung ano yung naiwan. Sabi ko nga sa inyo, kung yan ay hektarya, pwede yan partition, pinakamadali yan. So hindi na kayo magiging co-heirs, kanya-kanya na kayong patitulo, so kanya-kanya kayong pag-aari ng property na share ninyo doon sa naiwan na ari-arian ng inyong magulang. Ayan. Ang key dito, dapat kayo po ay nagkakasundo. Dapat di kayo nag-aaway. Ang key dito sa mga magkakapatid, yung mga heirs lalo na, no, dapat kayo po ay nag-uusap. At dapat, ang pinakamaganda po, huwag nyo pong isali yung mga asawa ninyo. Yung mga asawa, minsan kasi nakakagulo daw talaga yan eh. Hindi naman natin nilalahat, pero most of the time, pag nagkakasundo na yung magkakapatid and then masusulsulan na ganito, ganyan. So, hindi nagkakasundo lalo. So, nagkakagulo lalo. So, pwede kayong mag-sit down kayong mga magkakapatid and eventually you decide. So, sabihin nyo, sabi dun sa isang programa, ganito, pwede pala tayong mag-partition para hati-hatiin natin. Ang problema sa partition, di ba, kasi kung sino yung nasa harapan o kaya sino yung nasa likuran. Kasi minsan kung halimbawa sa harapan merong highway, tapos sa likuran wala naman. So paano yan? Tapos kung halimbawa sa likuran, nagkaroon pa ng enclosure ng property, so kailangan magkaroon pa siya ng right of way. No? So pag ganyan, talagang it's either toss coins kayo o kaya naman yung mga nasa harapan titignan kung pwedeng magbigay ng right of way or magbigay ng or mas malaki yung portion siguro ng kanilang kapatid. Depende sa tingin yung parang fair, no? Kasi parang sabihin nila, unfair naman kung nasa likod yung mabubunot ko. Lugi ako. O sige, ang hatian natin, mas malaki yung tipak ng mga nasa likod. O pwede yun, di ba? So, dapat lagi nasa pag-uusap yan eh. And eventually, makaka-arrive kayo sa solution kung ano nga ba yung dapat, no, nahatian ng inyong magkakapatid. Diba? So, napakaganda. Again po, yung partition is a good choice kapag hektarya. Pag wala naman po, kung halimbawa hindi mahati yung property, better ibenta sa third party. Tas yung proceeds, hati-hati. Diba? Okay. Pag sinabi po natin na partition, may mga bagay lamang po na dapat malaman nyo na maaaring hindi to pwedeng maging solusyon, no? Itong paghahati-hati ng property. Unang-una, kung halimbawa, no, kasi meron po tayong tinatawag na last will and testament. Kung ang ating testator o yung nagpapamana, sinabi niya na bawal hatiin for a period of not more than 20 years, no?
yung partition, syempre hindi natin makagawa yun, no? O kaya naman po, may mga iba naman po, co-heirs, no? Nag-agree sila na huwag muna i-divide yung property ng 10 years, tapos renewable ng another 10 years, po pwede rin yun. Ayan. O kaya naman yung partition ay prohibited by law, o kaya naman, yun nga, pag halimbawa, hinati-hati nyo, magiging useless na. Hindi na pwedeng magamit itong property na to. Katulad ng house and lot, no, na ang square meters ay 40 square meters. So, pag dinivide-divide nyo, tagta 10 square meters na kayo, no? Ang hirap naman nun. Huwag nyo nang mas maganda, wag na i-partition, ibenta na lang. So, may mga ganun pong mga, condition sometimes, no, na nagpo-prohibit para hati-hati o mag-execute ng partition yung mga heirs natin. Okay, shout out muna tayo, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Good evening po worldwide kila Teresita Atienza. And magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH. Shout out Jerry sa Magaysay and Romel Livid. Ayan, sabi niya bless day sa ating lahat. Shout out din po kina Papa Will and Mama Jovita, and ganun din po kay Nanay Connie dyan po sa may Viracatanduanes. Uy, si Ruel Saldico, ayan, shout out sa inyo dyan, si President Ruel Saldico ng tama ba ako? Bicol Press Club. Jefferson, magandang gabi. Delro Zoloren, pabati po kami. Dito po kami ngayon nanonood sa Kuwait. Ayan. Niwo Zaid. Uy, nanonood sa Puerto Princesa City. Shoutout sa mga taga Puerto Princesa. Uy, makinig din kayo dyan sa Love Radio Puerto Princesa, Palawan. Hello po, magandang gabi rin po. Kay Violeta Sembrano. At mamaya, Jefferson, yung question mo, sagutin natin yan. Sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Kama, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 6:54 na po ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan po natin yung paano nga ba mapapabilis ang buhay. Hindi naman buhay. Hindi, mapapabilis ang hatian. Sabi nila, hindi mapapadali yung buhay ng mga magkakapatid para sa mga ari-ari ang naiwan ng kanilang mga magulang. Okay, may tanong po dito si Jefferson. No? Sabi niya, tanong ko lang po, no? Kasi yung lupa po ng nanay ko tsaka mga kapatid niya, isinangla noon ng lola namin. Okay. So, kaya yung kuya ko po ang nagbayad sa bangko. Pinigay naman po ng kuya ko yung mga hati ng lupa sa mga kapatid ng nanay namin. Okay. Nabenta niya yung kalahati ng lupa.
Ngayon po, yung medyo magulo lang, Jefferson, yung ano mo ha, message mo ha. Minsan lagyan mo ng tuldok para nagigets natin. Okay, nabenta daw yung kalahati ng lupa. Ngayon po, yung hati ng nanay ko na lupa na kinatatayo ng bahay namin, nalaman namin na sa kuya ko nakapangalan. Buhay pa po ang nanay namin. Okay, pag mga ganito po na may tumutubos ng property, no, doon po sa bangko, dapat po kasi nire-reimburse yung kanyang nagastos, no? Kasi ang hirap po, no, na maglabas ng pera din tapos hindi siya marireimburse, no? Kahit na sabihin natin na pag-aari ito ng nanay niya tsaka yung mga kapatid niya. Okay? Had it been na reimburse siya, no, pwedeng manatili, no, yung pagmamayari nung mga nakapangalan doon. So, kasama yung mga kapatid tsaka yung mga nanay at tsaka yung nanay mo. Ngayon, kung ang tinatanong mo ay yung kinatitirikan ng bahay nyo ay nakapangalan sa kanya, no? Paano napunta? Paano napangalan sa kanya? Kasi kung part yon ng nanay ninyo, halimbawa, yung lupa na kinatatayuan ninyo, pag-aari ng nanay, kasi nga, sabi nyo nga, naparte-parte na, nahati na dun sa mga iba yung lupa ng mga kapatid niya, papaano ngayon na i-transfer sa pangalan ng kuya mo? It's either kasi, dapat hanapin nyo, i-track nyo yung mga documents, no? Meron naman po niyan records, no, sa Registry of Deeds kung papaano po napunta kay kuya yung pangalan, ay yung titulo, no? It's either pwedeng halimbawa yung nanay nyo, baka naman nag-execute siya ng deed of donation in favor sa kapatid mo dahil siya yung tumubos ng lupa nung at that time na nakasangla ito, no? Maaring ganon. O kaya naman, baka naman nag-execute sila ng deed of sale, no? At sinasabi doon na naibenta na yung lupa sa kapatid mo, no, kapalit nung pagbayad niya o tubos niya doon sa utang, no, ng lola ninyo doon sa bangko. Kasi I doubt, no, kung kahit na yun ay na isang ng lola, nag-benefit din yung pamilya. I'm sure maaaring panggastos, no, sa pang-araw-araw, mga ganun. So ano lang to, ito ay assumptions lang kasi again hindi pa naman kumpleto yung detalye na sinasabi. At pinakamabuti, Jefferson, no, mas maganda kung halimbawa ay sumangguni ka sa may pinakamalapit na abogado sa inyo. Mura lang naman ang consultation, kaya mo yan, para maliwanagan kayo kung ano nangyari dun sa lupa, bakit nailipat, at may karapatan ba si kuya, no, na siyang tumubos sa lupa dun sa property, no? Basically, dapat po nire-reimburse po yung nagtutubos ng property dun sa mga bangko. Dahil, again, yun po ay pera na niluwal. Hindi po ito thank you, ha? Kasi ang problema po sa atin, no, tayong mga magkakapatid o kaya magkakamag-anak, kapag may property na nasa bangko, tas may tumubos, parang iniisip ninyo, dapat talaga tubusin yun, pero dapat amin nyo kasi nakapangalan sa amin. Tama, sa inyo yun, pero i-reimburse nyo yung ginastos, no? Kung ibibenta nyo yun, property na yun na tinubos, ibigay nyo muna yung pera na nilabas niya pang tubos sa bangko bago kayo maghati-hati ng property. Maghatian dun sa property, no? Yun ang pinaka-the best way nun. Kasi may mga iba naman, ang problema, no? On the other side, pag tinubos niya yung property, akala niya kanya na. Of course not. Hindi po automatic na ikaw ang may-ari nun. Kahit tinubos mo yun. Ang recourse mo ay i-reimburse ka nung mga may-ari ng property na kamag-anak mo. Unless otherwise, hindi ka tinutubos. Siyempre, may hawak kang titulo, no? Hindi mo nga lang ito mapapangalan sa'yo, pero hindi rin nila mabibenta to sa iba, no? So, may mga ganun tayong mga senaryo na dapat again, kailangan lang pong mag-usap-usap kayo. Fairness, laging isaisip natin yung tama lamang po, sapat, no, nakaisipan kung magkano, bakit, anong gagawin doon sa property, no? Sit down kayo magkakapatid, sit down kayo magkakamag-anak, kung ano dapat nga dyan, kung meron kayong magaling na kamag-anak na mag-mediate sa inyo, mas better din po, no?
Okay. So yan po, no, kasi kapag mga away-away sa lupa po talaga, hindi maiiwasan, no, na magkatampuhan. Alam nyo po, maikli lang ang buhay natin. Dati po, umaabot pa sa 100, no, pero parang karamihan po hindi na umabot na 100, 80 lang, kota ka na. 70 nga lang, okay ka na eh, 'di ba? So, ang sakit kung halimbawa hindi pa kayo magkakasundo-sundo, 'di ba? Gusto niyo ba 'yun, magpaalam kayo sa mag-goodbye world kayo na magkakaaway kayong mga magkakapatid, 'di ba? At magkakamag-anak. Anyway, so again po, no, partition, okay po 'yan. Kung nagkakasundo-sundo po kayo at na-identify nyo na kung anong property ang mapupunta, no, sa bawat heirs, no? So, kailan po ba pwedeng mag-extrajudicial settlement of estate tsaka partition? Siyempre, unang-una, wala pong last will and testament, no? At tsaka yung huling habilin. At tsaka yung yung walang utang. Bakit? Kasi po, sa batas po natin, kung may utang po, yung may-ari ng property, yung settlement ng estate, kailangan mabayaran po muna yung yung creditor niya. Ibig sabihin yung property na naiwan sa kanya, yun ang sasagot, no, doon sa pagkakautang niya. Okay? So si creditor, yung nagpautang, hindi niya pwedeng singilin yung mga anak doon sa pagkakautang ng magulang. Ang kanyang habol lamang ay doon sa property na naiwan ng kanyang debtor. So kung nyari po, no, may utang po siya, yung ating namatay na debtor, na 2 million pesos. Okay? May property siya na 6 million pesos. Sabihin na lang natin, para madali lang sa math, no? And then, may anak siya na 4. So, naibenta nila yung property, sabihin na natin 6 million, tapos bahala na yung buyer magbayad ng mga lahat ng taxes, including na capital gains tax. Kung nabenta, ang net ng kanilang property ay 6 million. Yung 2 million, ibabayad yun kay creditor, no? Doon sa pagkakautang nung namatay. Yung 4 million, hati-hati silang magkakapatid doon. So, tagi 1 million sila. So, ganun po, no? Kailangan, mabayad muna, mabayaran muna, no? Now, meron din pong question, paano kung halimbawa ang utang ay 6.5 million? Okay? Ang property na benta lang, 6 million. So, ibig sabihin yung property na yon, ipambabayad dun kay creditor, yung 6 million. Pero as to the 500,000 na natitira, hindi na pwedeng habulin yon ng creditor sa mga anak. Kung ano lang yung property na naiwan at kung magkano yon, hanggang dun na lang, no? So, at least yan, clear tayo na dapat kapag magpa-partition kayo, hopefully, walang utang. At kung may utang, no? At kung nag-decide kayo na ibenta yung property, bayaran nyo muna bago kayo maghati-hati. Pasagot nyo na pati estate tax dun sa buyer. Pwede naman yun, basta nagkakasundo kayo, capital gains tax. Usually kasi dapat estate tax, capital gains tax. Ano yan? Ang nagbabayad niyan, of course, yung heirs. Tapos yung capital gains tax naman po ay, ang magbabayad po niyan, yung seller. Pero kung magkakasundo kayo, babaan yung price, tapos siya na magbayad lahat, siya na magpapatitle, po pwede naman yun. Kaya sa mga buyer naman po, beware. Kasi kung halimbawa, ang property na binibili ninyo ay ang kausap nyo ay mga heirs, dahil patay na ang may-ari, tignan nyo. Kasi hindi basta sa matatransfer sa inyo hanggat hindi bayad ang estate tax tsaka capital gains tax, documentary stamp tax, no? Tapos paglipat pa niya, bayad ka pa transfer tax. Dami talagang binabayaran, ganun po talaga eh. Bayad ka pa ng processing fee, no? So, medyo marami-rami po, no? So, kailangan kapag yung mga property po, ang may-ari ay patay na, yung mga buyer, wag po kayong makikipag-deal sa isang heir lang unless otherwise meron siyang special power of attorney ng mga co-heirs niya na mag-transact sa inyo. Kasi po kung halimbawa, nakipag-transact ka lang sa isang heir, siya lang yung nakapirma dun sa inyong deed of sale,
ang naibenta niya sa'yo, hindi yung buong property. Ang naibenta niya lang sa'yo, yung share niya doon sa property. So, lugi ka doon. Paano kung binayaran mo yung property? Sabihin natin 6 million. Ang share niya lang pala doon ay a portion of it. Yung share lang niya, kasi kung halimbawa 1,000 square meters, so 250 square meters lang yung nabili mo kung 4 silang heirs. So, lugi ka. So, binayaran mo siya ng buo, akala mo lahat, pero yung share lang pala nung kausap mong heirs. Ang habol mo lang doon, ibalik sa'yo nung heir na yon yung sobra, no? Kasi binayaran mo siya buo, yung pala hindi. Kasi magkakaroon ka ng problema dyan kapag yan po ay pinatitle mo na. Kasi hahanapan ka ng BIR audit officer natin, unang-una yung extrajudicial settlement of estate ng magkakapatid. Pag wala kang napakita nun, hindi mo yan mapapatransfer sa'yo. Okay? So, dapat kung bibili ka ng property, check, no? Dapat si owner ang kausap mo. Pagpatay na si owner, yung mga heirs niya, at dapat hindi lang isa, kumpletong heirs. Okay? Sabi niya, anong ba yan? Ang dami-dami namang babayaran. Oo nga Primo, may estate tax ka 6%, may capital gains tax ka 6%, 12%, tapos meron ka pang mga documentary stamp tax, and then yung transfer tax 1.5 plus 0.5%. So pag pinag-add mo yun, ang dami talagang babayaran. Anyway, ganun talaga kapag ikaw ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, nakakabili ka ng property, so kailangan dapat may money ka. Kaya maganda rin siguro, no, yung mga iba, sabi nila, no, naghahanap sila sa mga pag-ibig, sa mga financial institution na foreclose, medyo mas mura ng onte, pero again, beware, kasi kung halimbawa na foreclose yun, pero nandun pa rin yung mga heirs, hindi siya umalis, mahihirapan ka din, no? So, kailangan due diligence lagi pagbibili ng property. Hanapin po, no, yung property, i-check personal kung sino yung mga nandoon nakatira, para naman safe na safe ang money na pinaghirapan mo ng dugot pawis, diba? Shout out muna tayo, Tita Erlinda Agloco, good evening po sa inyo, lahat po ng mga umaklan, magandang gabi dyan po sa May Ilocos, Miggy Fowler Villa, tama po ba ito? Good evening po. Florence Regalo, Eli Galsote, nanonood po sa Molino Bacoor, Cavite. Aristeo Ifurong, Ferrer Jericho, and si RG Karatikit. Magandang gabi po. Shout out na rin po, pahabol greetings po tayo sa mga nanonood sa atin sa sa cable channels. Shout out sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 129, ganun din po sa Signal Channel 18, sa Destiny Cable Channel 129, Bicol CATV System Cable Link, TVC Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV, Lan Ragyo. Sabi niya, kami po pag maghahatian Jack and Poy. Pwede naman, bakit hindi, di ba? Newo Zaid, magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama niyo pa rin po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin 7:15 na po ng gabi. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula.
helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa Spectrum,
merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya ang RH. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacasa. Lalaking may kasang qualified rape, arestado po sa Taguig City. Ibalita mo nga to, Noche Cacas. Noche? Attorney Cam, arestado ang wanted person sa kasong qualified rape sa lungsod ng Taguig. Natiklo ang akusado si alias Freddy sa barangay North Daanghari. Batay sa report, sinilberito ng warrant of arrest itong si alias Freddy sa kaso nito sa Regional Trial Court Branch 163 na walang piyansa. Nasa kustodya na ng Taguig City Police Station ang wanted. RH27, natika ka sa DCR8, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Usapang Legal. Ipagpapatuloy po natin, siguro babasa lang tayo ng mga questions mula po sa ating mga listeners para sa ating topic ngayon, no? Kung paano nga ba mapapadali, no, yung paghahati-hati ng property, ng mga naiwan na property po or ari-arian ng mga yumao ninyong mga magulang. Yan. Ito, sabi dito, Attorney Cam, kung ang isang bahay at lupa po ay inangkin ng isang anak sa 6 na magkakapatid, nasa pangalan pa po ng patay na kanilang mga magulang ang property, ano ang dapat? Okay. Kasi po, no, dati, yung mga magulang natin, no, laging sinasabi, itong bahay na to, may iwan to sa bunso. Ayan, o kaya naman, itong bahay na to sa panganay, o kaya sa paborito, ganun. Kung wala pong last will and testament, no, ang presumption po dyan, magkakaroon po kayo ng intestate succession. Pag intestate succession, lahat po kayo may mga magkakapatid, no, ay may-ari ng property, no? Ibig sabihin, walang lamangan to. Pantay-pantay kayo. So, kung nasa panganay po ang bahay at lupa, no? Ang tanong ko, nasan ba yung title ng property? Hindi niya po yan mapapalipat sa kanya. Kasi makikita po ng ating BIR Audit Officer na yan po ay pagmamay-ari ng inyong mga magulang. At tawag dito, ibig sabihin, ang requirement po dyan ay magsisettle po ang mga heirs ng kanilang estate bago po yan mapatransfer sa iba, mabayaran po yung estate.
tax. Para mabayaran yung estate tax, ipapakita po yung extrajudicial settlement of estate. Minsan nire-require pa po yan na syempre pag EJS, kailangan yan po ay na-publish. No? Yung publication kailangan pa. Unless otherwise, no, yung kuya ninyo o kapatid din yung panganay, sorry, hindi lang basta kuya, baka ate pala to, no? Yung panganay ninyong kapatid or isa niyong kapatid, no, dun sa 6 na magkakapatid, dinaya niya, no? Nagkaroon ng parang fraud dun sa mga papers na pinasa niya sa BIR at nailipat yung title sa kanya. Pag ganun po, pwede niyo pong ipa-cancel yon. Kasi kapag halimbawa po na-issue ang title based on fraud, no, dinaya yung mga pirma ng kapatid, kunyari nag-execute ng extrajudicial settlement of estate, bawal po yan. Okay? May isa pang question dito. Okay. Pwede po bang ibenta ng anak ng may-ari ng lupa kapag namatay na ang may-ari kahit hindi pa po naililipat sa anak ang name ng property? Okay, pwede naman po, no? Yun yung sinasabi natin na extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Kumbaga, nagsettle na ng estate tapos binenta na. Yun nga lang, syempre, kahit ito po ay hindi na i-transfer sa pangalan ng mga anak, no, kailangan din po bayaran po ang estate tax, no? At kung halimbawa po, double check nyo kung kailan namatay kasi po kailangan dapat nasisettle yan within a year, no, yung settlement of estate. Kasi kung hindi po, may mga penalty na po yan. So pag may penalty yan, mas malaki po ang babayaran. Hindi lang po yung estate tax. Kasama na po yung penalties and surcharges. Okay? Maraming salamat po sa mga tumutok. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays, nakakasama niyo po ako. Ako po si Attorney Cam. Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco para po sa DZRH Usapang Legal. Dito lamang po, syempre, sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin na 7:28 na po ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit,